Aurelia, tawag sa akin ni Lander. Agad na wala sa telebisyon ang paningin ko at nagawi yun sa kanya. Nakita ko ang bihis na Lander na bumubungad ngayon sa pwesto ko. Kunot-noo ko siyang tinitigan. Ano naman ba ang trip nito ngayon? Simula kasi noong sinabi ko ang tungkol sa paghihiwalay namin, narito siya laging nangungulit, laging nagpapalamang, what is his point of doing these things? Magyayaya ka na naman bang lumabas? Dati-rati ay kaunting pansin lang niya sa akin ay magkanda-metay-metay na ako sa kilig. Isa ito sa mga pangarap ko na ngayon ay unti-unti nang natutupad, ngunit naroon sa akin ang lungkot sa bawat palaisipan, hindi ko na kayang maging masaya habang ginagawa niya ang mga ganitong bagay. Siguro ay totoong napagod na akong umasa sa mga bagay na kahit kailan alam kong hindi magkakatotoo. Iyong mga bagay na inaakto lang at pawang wala sa realidad, nabuhay ako sa pantasya na alam kong hindi kailanman mag-e-exist sa realidad na aking kinabibilangan. Lander, tama na yan, you don't need to do this. Tapos na ako sa dramahang ito. Di ba sabi ko naman sa'yo, hindi mo na ako kailangang pagtiyagaan? Nakita kong napatigil siya sa paglalakad papunta sa akin. I'm sorry Lander, ito na yung pagkakataong kinatatakutan ko, yung mapagod na mahalin ka. Ngayon kasi wala na lang akong ibang gusto kundi ang malayo sa'yo nang hindi ko na muling maramdaman ang sakit. Magbihis ka na. Napailing ako at hindi gumalaw sa pwesto ko. Imbes na sundin siya ay ibinalik ko na lang ang tingin sa screen ng TV. Aurelia, tawag niyang muli sa pangalan ko. Hinuli niya ang tingin ko at sinakop ang siko ko. Lander, tinanggal ko ang pagkakahawak niya sa siko ko. Hurt plaster in his face. Napangiti ako sa palaisipang nasasaktan siya sa inaakto ko. Naramdaman ko ang pagtutubig ng mga mata ko habang nakatingin sa kamay niyang mahigpit na nakahawak sa akin. Ano na naman bata? Bitawan mo ako, Lander, matapang kong saad at nagpumilit ko mawala sa hawak niya. Hindi ko kayang tumingin sa kanya kasi lalo ko lang kaiinisan ang sarili ko kapag ginawa ko yun. Ayoko nang muling lamambat sa kanya. Gusto ko kahit sa pagkakataong ito, maging matapang ako at matutong hindihan siya. I'm fond of chasing, I'm tired of it. Sa buong love story namin, ako na lang palagi ang naghahabol, ako ang nasasaktan. Please. Ngayon ay ang magkabilang balikat ko na ang hawak niya. Pinilipit akong tumingin sa kanya. Iwinalis ko pa kaliwa ang tingin ko upang maiwasan ang mga titig niya. Kahit hindi ako nakatingin sa kanya ay ramdam ko ang pag-igting ng mga panga niya. Tinanggal ko ang pagkakayapos niya sa magkabilang balikat ko. Di ba ito yung gusto mo? Ano ngayon ang iniinarte mo? Inis ko dahil alam kong konting paglalamang pa niya ay mahuhulog na naman ako. Baka mamaya hindi ko na talaga kayang kumawala. Baka malunod na ako ng kusa, ayoko nun, baka kapag sumobra na ang pagmamahal ko sa kanya, baka hindi ko na kayang kumawala sa sakit na idudulot niya. Aurelia, hindi ko na siya pinatapos sa pagsasalita, kusang nagboluntaryo ang mga kamay ko upang mapatigil siya, iyon ay sa pamamagitan ng sampal, nanginginig ang mga kamay ko habang nararamdaman kong napapatikan ang mga iyon ng aking luha. Gusto mo ba talaga akong masaktan ng sobra? Bakit ganito? Bakit ka ganito? Sunod-sunod kong ginera ng suntok ang dibdib niya na hinahayaan lang din naman niya. Sinuntok-suntok ko siya hanggang sa mapagod ako. Napayuko ako habang mahina pa ring napapasuntok sa dibdib niya. Kasabay niyon ay ang pagtulo ng mga luha ko at ang paninikip pa lalo ng dibdib ko. Mahal na mahal kita, na halos ang pagmamahal na iyon ay wala nang natira para sa sarili ko. Pagmamaktol ko habang nakatungo, naramdaman ko ang pagkagulat at paninigas niya sa kanyang pwesto. Noong nalaman kong buntis ako, hindi ako nag-alinlangan na buhayin ang bata dahil alam kong sayo ito. Kahit alam kong maaari itong ikakitil ng buhay ko, tinanggap ko, dahil Lander, ito na lang, itong bata na lang ang pinanghahawakan ko upang manatili ka sa piling ko. Wala na akong pakialam kung ano na namang isipin niya sa mga pinagsasabi ko. Maniwala man siya o hindi, gusto kong isampal sa kanya na hirap na ako, gusto kong malaman niya na napakahirap niyang mahalin, gusto kong ipaalam na hindi siya karapat-dapat mahalin. Akala ko, tumingala ako mula sa pwesto niya at agad nagtama ang aming mga mata, lalo akong naiiyak dahil nakikita ko kung paano mamuo ang luha sa mga mata nito, hindi ko alam kung parte pa rin ba ito ng acting niya o ano. Akala ko magiging masaya ako kapag nakuha na kita. Kapag naaga nakita kay Dorothy, akala ko ako ang panalo sa aming dalawa, akala ko ako yung sasaya kasi kasama kita.
Napapailing ako habang nilalabanan ang maalab niyang titig. Hindi pala, lahat ng iyon, salungat sa inakala ko. Dapat pala ay isinuko na lang kita, dapat ay hindi na kita minahal ng sobra. Alam mo ba yung pakiramdam na ginawa mo nang kontrabida ang sarili mo? Makuha lang ang taong mahal mo, pero heto, ito pa rin ako walang pinagbago, nasasaktan pa rin, Lander. Hanggang kailan mo ako sasaktan ng ganito? Tinanggal ko ang pagkakapatong ng kamay niya sa akin, hindi naman siya nanlaban upang pigilan ako. Tumayo ako at napapangiting tumingin sa kanya. Lahat ng nagmamahal, nagpapakagaga, pero bobo lang ako bobo lang ako Lander, at hindi na ako kailanman magpapakagaga pa ulit sa'yo. Tandaan mo yan, impit akong napahikbi habang naglalakad palayo sa pwesto niya. Ang mga paa ko ay nanlalambot pero pinipilit ko pa rin lumayo dahil kapag tumagal pa ako sa harap niya, baka mahalin ko na naman siya ng sobra-sobra. She ignores the consequences, lagi kong sinasabi na hindi siya pwedeng magbuntis, the baby may survive but she may not, but all she's saying is, it's okay, maraming nagmamahal sa anak ko kahit wala pa siya sa mundo. Napapitlag ako nang marinig ang sinabi ng doktor ni Aurelia. Hindi ko alam kung bakit nag-iinit ang paligid ng mata ko, waring handa na ang mga luha mula sa loob niyo na damaloy. Matagal na kitang gustong makausap, every time na may check-up siya, inaabangan kita. I want to please you to take care of her habang nagbubuntis siya, hindi siya pwedeng masaktan emotionally. Mahina ang puso niya Mr. De La Merced, pero sa nakikita ko, sa mga araw na nagpupunta siya dito, kita ko ang lungkot sa mga mata niya. Inaalagaan mo ba ang iyong asawa, mister? Hindi ako nakapagsalita, nanatili akong nakatingin sa hawak kong papel, ang mga medical results ni Aurelia mula pa noong bata siya. She has heart failure. Her home was the hospital when she was a kid, lagi siyang sakit ng ulo ng magulang niya. Dahil sa araw-araw na pananatili niya sa hospital noon ay araw-araw rin siya sumubok tumakas. Aurelia is weak, pero pinakita niya sa mga tao na hindi. Pinakita niyang malakas siya kahit physically weak siya. Ayaw niyang kawan ng mga tao, ni minsan ay hindi ko siya nakitang umiyak. Halos nakita ko na rin ang paglaki niya dahil ako na ang naging personal doctor niya. Hindi siya yung taong sumusuko, wala sa bokabularyo niya ang bagay na yun. Napalukot ako sa papel na hawak ko. I can imagine Aurelia in her braveness. Yung Aurelia na laging inaaway si Dorothy. Yung Aurelia na lagi kong pinapagalitan dahil sa pagpapaiyak niya kay Dorothy, yung Aurelia na laging napapainit ng ulo ko, siya yung babaeng naghahabol pero hindi nagmamakaawa, matapang siya kahit alam niyang siya yung mali, napangiti ako nang maalala ang mga bangayan namin. Flashback, hoy, natigil kami ni Dorothy sa paglalakad dahil sa matinis na pagsigaw at pagtama ng isang bagay sa likuran ko, nakita ko ang pagkahulog ng isang libro sa paanan ko. Siguro ay yung bagay na dumagan sa likuran ko. Wow, ang sweet nila, nakangising Aurelia ang samalubong sa amin ni Dorothy. Agad pumulupot ang kamay ko sa balikat ni Dorothy upang protektahan siya. Agad na natanggal ang malukong ngiti sa mukha ni Aurelia nang makalapit na sa amin. Padaan nga, sambit sa amin at inihiwalay kami ni Dorothy sa isa't isa. Natanggal ang akbay ko kay Dorothy. Tumigil ito sa gitna namin habang pinupulot ang libro na ibinato niya sa akin kanina. Agad akong napalapit kay Dorothy nang isampal ni Aurelia ang libro sa kanya. What the hell? Ano bang problema mo? Kinuha ko ang libro sa kanya at ako naman ang sumampal sa kanya gamit yun. Napaupo siya sa lakas ng pagkakasampal ko. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Touch everything but not Dorothy, I'll kill you. Tumingala siya sa amin at tumawa, lalo siyang nakakapang-init ng ulo, itinayo ko siya at muling tinulak upang mapaupo ulit. Hindi na siya muling tumingala pa, nanatili na siyang nakatingin sa lupa na kinauupuan niya. Mamatay ka na, sambat ko bago namin siya nilisan doon. Kumirat ang puso ko habang inaalala yun. I once wish her to die. No, I wish her die for quite times. Is it possible for her to live after giving birth with our son? Nanginginig kong tanong sa doktor. Hindi nakaimik ang doktor, nakita ko ang pag-aalinlangan sa mata niya. Sa tingin na yon, alam ko na ang sagot sa tanong ko, napaigting ako ng panga at napasuntok sa mesang nasa harapan ko. Hindi, nanginginig kong tanong rito na hindi rin niya ulit tinugunan. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa habang binabagtas ko ang daanan palabas ng klinik,
para akong nahigupan ng lakas at hindi na alam kung saan pababawiin ang mga iyon. Mabigat kong isinarado ang pintuan ng kotse at malakas na pinagsusuntok ang manibela. Minsan lang akong makaramdam ng ganito kalalang pagkalugmok. This is so compared to what I've felt when I had to left Dorothy for Aurelia. I have loved Dorothy so much, but things go wrong. Nabuntis ko ang babaeng kinamumuhian ko noon pa man, pero ngayon, hindi ko alam kung bakit gusto kong maiyak sa sitwasyon. Gusto ko siyang makita at yakapin ng napakahigpit. Wala akong ibang nararamdaman ngayon kundi ang pagsisisi. I should have loved her. I should have protect her. Sigaw ko habang pinag-uumpog ang ulo sa manibela. Oh Aurelia, mahal kita, as I remember her saying those words. I felt heat flowed in my cheek, ngayon lang ako umiyak ng ganito. Nakakabakla ang pag-iyak, iyon ang paniniwala ko. Kaya noong nagkahiwalay kami ni Dorothy ay sinubukan kong maging malakas, hindi ako pulos naglabas ng tubig sa mata. Ngunit hindi ko alam kung bakit ganito ang nararamdaman ko ngayon, parang gusto ko na lang na ako na lang ang makaramdam sa lahat ng nabuong sakit kay Aurelia, lahat-lahat, all the pain people caused, I have caused. Lahat ng iyon ay sana ako na lang ang makaramdam. Napakalangyo ko para ipadama sa kanya ang araw-araw na sakit, para kamuhiin siya, para pabayaan siya at para hindi mapansin ang nararamdaman niya. Agad kong binuhay ang manibela at pinatakbo ng mabilis ang sasakyan. Gusto ko siyang yakapin, I miss her so much. Para akong nangungulila sa kanya ng ilang taon. Gusto kong bumawi, gusto kong iparamdam na mahalaga siya. Yung mga bagay na kailanman hindi ko nagawang gawin sa kanya. Halos magkandadapa-dapa ako nang pasukin ko ang loob ng bahay. Agad siyang hinanap ng mata ko. Napapamura na lamang ako nang hindi ko siya mahagilap sa bawat sulok na pinupuntahan ko. Pagbukas ko ng pintuan ng kwarto, there she is. Kailangan mong umuwi bago ako manganak. Hernan, malay mo baka hindi mo na ako maabutang buhay. Rinig kong sambit niya. Nakatalikod siya sa akin. Nakapasak ang cellphone sa tainga niya. Sa paraan ng pagtawag niya sa pangalan ng katawagan niya ay nabatid ko na kung sino ito, si Hernan. If I'll tell you that I have no longer time to live, uuwi ka, Hernan? Umuwi ka na kung gusto mo pa akong makita. Nanuot ang kirot sa puso ko sa sinabi niya. Napaigting ang mga pangako habang pinapanood ang pag-alog ng balikat niya. Lumapit ako sa kanya at ngayon ay mas malinaw na ang rinig ko sa hikbi niya. I didn't give, agad kong pinulupot ang mga braso ko sa mambak niyang tiyan at hinalikan ng pisngi nito. Ramdam ko ang gulat niya. Ngunit wala na siyang nagawa nang humarap ako sa kanya at tinapunan siya ng malamyos na halik. Halik kung saan naglinaw sa akin kung bakit ko nararamdaman ang ganito ngayon sa kanya. The kiss confirmed my feelings towards her. I love you, I whispered as I kissed her again. The baby survived. Congratulations Mr. De La Merced. Agad na bungad sa akin ng doktor. But Mrs. De La Merced is in critical condition, she's in coma. After her delivery she passed out. I have checked her medical records. Mahina pala ang puso niya, yung panganganak niya ngayon ay maaari niyang ikamatay. Mr. De La Merced, why did you let this to happen? Hindi siya dapat magbuntis, maaari niya yung hindi kayanin sa gitna ng delivery, maaari ring manganib pati ang baby. Pero Mrs. De La Merced is strong woman, tinapos niya ang panganganak resulta ng paglabas ng baby na malusog. Ngunit siya ngayon itong napahamak, we don't know if when she will awake, we don't know either if she'll be awake, saad ng doktor na ikinagimbal ko. Ilang minuto pa ay narinig ko ang sigawan at hagulgulan ng paligid, nanatili akong nakatayo at hindi alam ang gagawin, napapikit ako nang maramdaman ko ang nanunuot na sampal sa aking pisngi. Aurelia's mother hits me, big time and I know I deserve this. This is all your fault, sigaw nito sa akin, hindi ako gumalaw at sumambat, nanatiling nakayuko ang mga kamay ko at nakayuko, hindi ko na rin napansin ang pagkawala nila sa paligid ko, ang pagpasok nila sa kwarto kung nasaan ngayon ang asawa ko, nakita ko ang nakahigang Aurelia mula sa nakaawang na pintuan ng kanyang kwarto. Tears began to flow, napakapit ako sa upuan sa tabi ko at pagkuhan ay pinagsusuntok ko yun. Kumawala ang sakit at kirot sa buong pagkatao ko habang dumadaloy ang katotohanan sa isipan ko, Aurelia. It must be unfair for our son but I felt down, hindi ko kayang magsaya para sa kanya.
Papatayin kita, yun ang lagi kong sinasabi sa kanya noon. Lagi kong pinangarap na mawala na siya sa buhay ko. Na sana ay mamatay na lang siya, but right now? Lander, rinig kong tawag ng isang pamilyar na boses. Pagkatingala ko ay nakita ko si Dorothy sa harapan ko. Maaliwalas ang mukha nito at nakapustura ang matamis ng ngiti. Sa itsura at reaksyon na ibinibigay niya ngayon sa akin ay nag-init agad ang ulo ko. I don't know why I want to punch her because she's giving me that reaction, while I'm about to mourn because of Aurelia's situation. She might gone an hour for now or a day after tomorrow. We'll have a chance to be together for good. Lander, pwede na tayo. Saad nito na lalong nagpainit ng ulo ko. Agad kong hinawakan ang braso niya at pinisil yon gamit ang natitirang lakas ko. Narinig ko ang hiyaw niya ngunit namutawi ang inis ko. We're not going back together, and you have no right to talk about her getting a life for fuck's sake. She will survive. Sigaw ko sa kanya. Nakita kong nanggamates na ang mukha niya habang iniinda ang kirot ng pagkakahawak ko. I chuckled. Ngayon ay nasa harapan ko ang babaeng kinabaliwan ko ng ilang taon, babaeng umukupa ng mundo ko, babaeng dahilan ng pagkamuhi ko kay Aurelia. Lander, nasasaktan ako, sambit niya. Binitawan ko siya at tinapunan ng nagbabagang tingin. Ngayon, ay nawala na ang ngiti sa mga labi niya. Natuto ka bang mahalin siya? Yes, and please get out of my sight before I could do something you want loved. Pagpuputol ko sa sasabihin niya. Natatawa ako dahil dati-rati para akong luko na nagkikiusap sa kanya na huwag siyang umalis sa tabi ko. Pero ngayon ay ito, nagagawa ko na siyang palayuin ng walang bigat ng loob. Nakita ko ang lungkot sa mga mata nito habang naiiling na lumapit sa akin, hinawakan niya ang pisngi ko at hinalikan ako ng mabilis sa lobby. This is what you're doing while Aurelia is about to face death. Lander, you such an asshole, dude. Agad kong naitulak si Dorothy nang marinig ang sinabi ni Hernan. Nakarating pala siya, ngunit huli na. Hindi, you really don't deserve the love Aurelia give to you. Noon pa man ay sana hindi ko na siya kinunsinti pa sa kabaliwan niya sayo. Naramdaman ko ang sampal sa bawat salita na ibinigkas niya. Mahal ko si Aurelia. Elangya ka pala, Lander. Mahal mo sarili mo kamo. Puro ka na lang Dorothy. Kinwelyuhan niya ako at akmang susuntukin ng puro nang dumating sina Maymay at inawat siya. Ophel and Zid grab Hernan away from me. Si Maymay at Dorothy naman ay nakapulupot sa magkabilang braso ko. Alam kong wala akong lakas kung bugbugin man ako ni Hernan ngayon, hindi ko kayang lumaban sa pagkakataong ito. Inubos ng buong sitwasyon ang lakas ko. Aurelia in her condition is making me weak. I need her now. Lahat sila ay kinamumuhian ako. Alam kong siya lang ngayon ang magpapakita sa akin ng halaga ko. You don't deserve Aurelia, you asshole. Ikaw ang nararapat na mamatay hindi siya. Bulyo pa rin ni Hernan habang inaawat na siya nina Ophel at Zid. Bro, calm down, asek sa kanya ni Zid. Alam ko kung bakit naging ganito si Hernan. In love siya kay Aurelia. Wala ka ng ibang idinulot kay Aurelie kundi sakit. Do you even took care of her when she's with you? Araw-araw, dude, tumatawag siya sa akin, umiiyak, lagi niyang tinatanong kung anong kulang sa kanya, kung anong mali at kung ano ang mayroon kay Dorothy na wala siya. Mahal na mahal ka nung tao ang swerte-swerte mo dahil mahal na mahal ka niya, ang swerte mo para piliin ka niya imbes sa sarili niya, ang luko mo para gaguhin siya. Lahat ng iyon ay totoo. Napakaluko ko para maramdaman ko lang ang pagsisisi ngayong huli na. Napayuko ako at hindi mapigilan ang pagdaloy ng luha sa mata ko. I'm messed up. Aurelia, stay still, please, don't leave me. Huwag ngayon, hindi ngayon na hindi ko na kaya na wala ka. You are my life, now, huwag ngayon, Aurelia, huwag ngayon na mahal na kita. Dada, sigaw ni Angelo nang makita ko, buhat siya ng ninang Maymay niya. Masaya itong yamakap sa akin, agad ko naman siyang kinuha kay Maymay. Thank you, Maymay, ngumiti lamang siya at lumiko ang tingin sa gilid namin. Napangiti ako habang sinundan ang tiningnan nito, my wife, Aurelia. Isang taon na si Uno, isang taon na ring tulog si Aurelia, hindi man lang niya naranasang ma-breastfeed ang anak niya, hindi man ito napanood lumaki ang sanggol niya, hinawakan ko ang kamay niya, mainit yon. Tibay niya no? Nakakaya na niyang hindi ka makita, pagbibiro ni Maymay. Ngumiti ako habang hinahaplos ang kamay ni Aurelia, at buhat-buhat ang anak namin,
Naramdaman ko ang pag-abot ni Angelo sa kamay ng kanyang ina na hawak ko. Umupo ako sa may upuan sa harapan ko upang maabot ni Angelo ang kamay ng kanyang ina. Nang mahawakan na nito yun ng tuluyan ay tumingala siya sa akin at tumawa. Mama, sigaw nito na hindi nautol, hindi mo ari ang sayang nararamdaman ko habang pinapanood ang paghaplos nito sa kamay ng ina. She probably the happiest if she'll see how her son loves her so much. I adore you for not forgetting to remind how precious his mom is. Lander, thank you. Salamat dahil hindi mo hinayaang hindi niya kilalanin ng ina dahil lang sa sitwasyon niya, Maymay said. Tinanguan ko lamang siya habang pinagpatuloy ang panunood ko sa paglalaro ng anak ko sa kamay ng kanyang ina. 1 taon na, kaya mo pa ba siyang hintayin, Lander? Natigil ako sa panunood kay Angelo at nabaling ang tingin ko kay Maymay ang atensyon ko. Napangiti ako ng mapait at umiling. She waited for me more than a decade, wala pa to sa isinakripisyo niya. Nakita ko ang paglabas ng malaking ngiti ni Maymay nang marinig ang sinabi ko. Paano kung paggising niya, ayaw na niya, she's hurt, nawalan siya ng ulirat na isinusuko ka na. Maghihintay ako, hihintayin ko siya. Mahinang sagot ko habang nakatingin sa tulog na si Aurelia. Napangiti ako habang tinititigan ng maamo nitong mukha, kaya madaming naaadik dahil sa kanya nawawalan sila ng direksyon sa buhay dahil sa pambabasted niya. She's so pretty, maganda ang balat niya, fair ang kulay, cute ang height niya, yung babaeng ang sarap ipitin at yakapin ng mahigpit dahil ang petit, hindi siya payat na payat, sakto lang, kaya siguro hindi ko nahalata na may iniinda pala siya. Naramdaman ko ang kamay ni Maymay sa kaliwang balikat ko. Angelo on the other hand seems so curious sa mga pinag-uusapan namin ng ninang niya. Inayos ko ang buhok nito dahilan upang tingalin niya ako. Nginitian ko siya at magana naman siyang tumawa. Do you want a hug, mama? Angelo, isang ask na agad naman niyang tinanguan ng mabilis. Napangiti ako ng damante siya agad sa bed na kinahihigaan ni Aurelia, at agad siyang yumapos at kumuha ng mahigpit na yakap dito. Ask her to wake up already because you already misses her so bad, sambit ko sa anak ko. Pilit kong pinipigilan ang mga luhang nagbabadya sa mga mata ko. Sabi nila, walang kasiguraduhan kung gigising siya. The doctor said, she's not fighting anymore, hindi na siya lumalaban at yun ang isa sa nagpapahina ng loob ko. Kung wala lang si Angelo ay baka naisipan ko na siyang unahan marating ang kamatayan. I can't let her go. Aalis na ako. Bye baby boy, pagpapalam ni Maymay na agad ko din namang tinanguan. Pinanood ko lamang kung paano magsara ang pinto na nilabasan niya. Mama, masayang masaya si Angelo habang hanggang ngayon ay nakapulupot pa rin ang maliit niyang braso sa katawan ni Angelo. Hinaplos ko ang mukha ng asawa ko kasabay ng pagtulo ng luha ko. Lahat sila, isinusuko ka na. They say that it's better for you to rest already. Dahil alam nila na yun yung gusto mo. Sumusuko ka na ba talaga, Aurelia? Pakiusap, lumaban ka, your son is waiting for you. Huwag namang ganito Aurelia, alam kong hirap na hirap ka. Pero please lang, lumaban ka pa, di ba matapang ka, kahit para sa anak mo, lumaban ka, Aurelia. Nakita ko ang pagtitig sa akin ni Angelo, matapos kong sabihin ang mga yon, napangiti ako at hinalikan siya sa noo. You should wake up, wife. You should see how handsome your son is. Kamukha mo ang anak mo, namana niya ang mga mata at ilong mo. Kulay lang yata ang namana niya sa akin, ngayon ay para naman akong gago na natatawa sa mga pinagsasabi. Kung nakakapagsalita lang ng tuwid si Angelo ay alam kong tinawag na niya akong baliw. Call me gay pero wala kapag ganito ang sitwasyon, mawawala talaga ang pagka-masculine ko. Yung tipo ng pagkakataon na araw-araw nakikita mo ang taong mahal mo, nahahawakan, nasasabi ang mga gusto pero heto, wala kang magawa kundi hintayin kung kailan siya makikinig sa mga hiling mo, kung kailan siya sasagot sa mga tanong mo, at kung kailan mo siya tititigan na kanya ring nilalabanan. It hurt to see your loved ones about to face death, yung buhay niya na walang kasiguraduhan. Labis kong pinagsisihan kung bakit ngayon lang ako namulat sa aking nararamdaman. Hindi ko man lang siya nayakap at nahalikan ng punong-puno ng pagmamahal. Dada, sigaw ni Angelo, sa gulat ko ay muntik pa akong mawala ng balanse sa pagkakaupo, pagtingin ko kay Angelo ay itinutulo niya ang kamay ng kanyang ina na mahinang nagpipilantik at gumagalaw, sa gulat ko mula sa nakikita ko,
Ay hindi ko alam kung sisiga ako o maiiyak ng pagtingin ko sa mukha niya. Ay nakamulat na ang mga mata niya, nang inig ang lobby ko kasabay ng pagpatak ng luha ko. Ngayon lang sa isang taon kong muling makikita ang mga magagandang mata niya. Aurelia, o Tol kung tawag sa kanya.